Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Sa araw na ito mga kaibigan, nakita ko dun sa mga comment section po yung about sa ano natin, yung tinatawag mga kaibigan, yung about sa breeding po, yung mag-ano ka ng budkak na similar lang yung away, at saka ano, may nag-comment doon na suntukan na lang tayo busing kasi hindi daw totoo yung mga sinasabi ko, kasi ang sabi ko daw similar, isa lang daw ang estilo. Paano daw mga nalalo yun, job lang ang maganap doon. Tapos sa kanya, mayroon daw siyang uppercut, mayroon daw siyang... Hindi ko naman sinasabi mga kaibigan na pag sinasabing similar, ibig sabihin mga kaibigan na magaling tulad lang yung estilo nila ba, pero hindi ko sinasabing isang estilo lang yun. Katulad ng ano mga kaibigan, budkak mo ay mayroong angat, may ilag, may pabili ng palo, yun ang tinatawag kong similar sa hanapin mong ano po, kapatid ng babae na gamitin mo mga kaibigan, na makikita mo talaga na medyo pare-pareho lang sila. Hindi yung sabihin mo naman na ano na, sino ba yung nag-comment doon, kalimutan ko mga kaibigan na paano na manalo, isang estilo lang. Hindi ko naman sinasabing isang estilo, similar lang mga kaibigan, may similarity lang sila sa away ba, na magpare-pareho lang yung estilo na sa away. Kaya kung manok mo ginagamit mong budkak ay medyo saltada, may mga ilag, tapos pabili ng palo, yun ang hinahanap natin mga kaibigan, na yun sa kapatid ng babae na gagamitin mo, yun ang anohan mo mga kaibigan, yun ang medyo pagtuunan mo ng pansin na maghahalos kapare-pareho ng ano, away nung gamitin mong broodstag o broodcock man mga kaibigan. Sa akin naman dito mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi na sundin. Ang sinasabi ko lang mga kaibigan, pwedeng sundin, pwedeng hindi po, kasi hindi tayo eksperto dito mga kaibigan. Sa sabong naman eh, wala naman yung mga master na tinatawag po. Master lang sa pamamagitan ng pamaraan mga kaibigan, na yung sa isip niya, yun ang tama. Pero sa pagmamanok mo naman mga kaibigan ay tama naman lahat yan mga kaibigan, kasi pag sinasabi mong hindi pinurga, ilaban mo, manalo pa rin. Yung ipurga mo, manalo pa rin. Kaya sa atin dito mga kaibigan, kung saan lang tayo hiyang po, kung saan lang yung gusto nating pamaraan, hindi yung magbas ka pa para patunayan mo na magaling ka. Hindi po, hindi. Yan talaga sinasabi ko mga kaibigan, na iwasan natin yung magyabang ka, kasi sa sabong naman, walang nakadominan sa sabong mga kaibigan. So, sa tingin mo ay tama yung sa'yo, di huwag mo sundin yung sa akin, huwag ka manood sa vlog ko, kasi hindi ko naman yung sinasabi na tama itong sa akin mo. Sa akin lang pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin. So pag sakala mo ay magaling, maganda yung pamaraan mo, hindi patuloy mo yan para sa kagandahan ng iyong pag-alaga ng mga manok mo. Yun lang naman mga kaibigan, hindi na tayo nung ano pa tayo ng salita na hindi maganda po, kasi pangit yun mga kaibigan. Kaya sa atin bilang isang magmamanok po, kalmado lang, saka kulang mga kaibigan, ayag bibi lang mga kaibigan. Kaya sa atin huwag tayong magyabang po, iwasan natin yung mga magpakawala tayo ng masamang salita mga kaibigan. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, kasi pag magpakawala ka ng medyo masamang salita, ang balik din sa iyo dyan mga kaibigan ay masama din. Kaya po sa akin mga kaibigan, hindi ho ako pumapatok sa ganun po, pero sinasabi ko lang dito kasi medyo baka hindi lang niya naintindihan yung similar mga kaibigan. Similar yung medyo kapare-pareho ba, pare-pareho lang yung estilo ng laban, yun ang gamitin mo po. Medyo may angat, may ilag, may frontal na palo. Pag tanaw mong ganun din ang estilo ng yun ang gamitin mong babae po. Yan lang mga kaibigan, hindi naman tayo nagsabing sundin mo yan, hindi mo sundin. Pag sa tingin mo po ay medyo maganda yung pamaraan mo, patuloy mo yan para naman sa kagandahan ng yung pagmamanok mo. Hindi yung magsalita ka pa lang medyo masama mga kaibigan, kasi pangit yun. Magyabang kayo, pangit yun mga kaibigan. Yan ang iniwasan natin mga kaibigan. So, wag na yun mga kaibigan. Yung may nagtanong sa akin mga kaibigan na ilang buwan daw na bigyan yung manok ng calcium lactate.
Sa akin dati mga kaibigan ay hindi talaga akong magbigay ng calcium lactate po kasi yung calcium lactate mga kaibigan, ito ay ano niyo po, talagang pagtuunan nyo ng pansin mga kaibigan. Pag binigyan mo ng mga kaibigan, binigyan mo ng calcium lactate ng manok na 3 months old hanggang mag 5, napakatigas yung ano nila mga kaibigan, napakatigas yung mga paa nila po. Kaya medyo ano yun, delikado yun mga kaibigan, baka mag-crack pa yung ano, lalo na pag medyo maano sila, baka ma-injure pa yung manok mo dyan mga kaibigan. Kaya sa akin lang ito mga kaibigan pwedeng sundin, pwedeng hindi po. Sa akin hindi ako magbigay ng calcium kasi yung calcium mga kaibigan nakukuha naman yun sa pagkain ng manok, lalo na yung mga stag developer. Naku, may calcium na yan mga kaibigan. Itong mga process na inerton, may mga calcium yan mga kaibigan. Kaya sa akin, hindi na ako magbigay ng ano po, yung calcium mga kaibigan. Kasi yung calcium mga kaibigan, anuhin nyo ito mga kaibigan, talagang itanim nyo sa isip to. Magbigay kayo, 5 days mga kaibigan, makita mo ng medyo matigas na yung mga ano nila dito, yung mga buto nila dito mga kaibigan, matigas na po, medyo ano na, medyo, yung tawag doon, yung medyo ano na siya, napakatigas na po. At saka sa akin dyan mga kaibigan, gusto ko yung normal lang na ano po, paglaki ng isang manok na hindi gumagamit ng calcium mga kaibigan, kasi sa sobrang katigasan ng makapalo siya ng ano, baka basag yung paa niya dyan mga kaibigan. Kasi ako, gusto ko mga kaibigan na yung normal lang, kasi yung mga pagkain ng manok, lalo na yung mga integra, yung mga stag developer, yung baby booster, may calcium na yan mga kaibigan. Lalo na itong magpainom tayo ng mga ano, yung mga Vitamin Pro, anong mga vitamins yan, may mga calcium na kasali dyan mga kaibigan. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok, pero sa akin mga kaibigan, sa akin lang yun, pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin po. Kasi yung iba mga kaibigan, makarinig na mga ganyan, iba yung ano nila po, pag nakarinig sila ng mga ganun, ay talaga mag-alsa ng kaibigan, magpapakawala ng mga medyo pangit na salita po. Kung alam mong magaling ka, yung pamaraan mo sundin mo. Huwag ka manood dito sa vlog ko po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay ano lang, ay enjoyment lang po. At saka mga kaibigan, ang topic natin sa araw na to ay itong tinatawag nila sa breeding po na ano ba ang pipiliin mong gamiting broodstag o broodcock man, itong magaling o maganda yung ano mga kaibigan, physical attributes sa isang manok. Yan ba yung ipasok mo o yung medyo magaling na manok? Magpili ka dyan mga kaibigan. Sa akin namang ano dyan mga kaibigan, kuminto dyan ay gusto ko po. Kasi maraming factor yan mga kaibigan. Pag ikaw ay gustong maglaban ng talaga, siyempre piliin mo yung medyo magaling talaga. May magaling, may mga angat, may mga ilag. At saka talagang superb yung dating mga kaibigan. Yun ang pag medyo laban lang yung mo. Pero pag commercial breeder ka mga kaibigan, depende din yun. Kasi pag commercial breeder ka, gusto ko, ako katulad kong kaibigan, nagbibreed ako matagal na. Gusto ko mga kaibigan, pag ang ginagamit kong broodcock o broodstag, yun talagang maganda yung physical attributes po. Physical attributes mga kaibigan ay yung sinasabi nilang katulad ng yung medyo maliit yung ulo, medyo bilog yung mata, medyo malaki yung mata, malaki yung itim ng isang mata ng isang manok, medyo mahaba yung leg, at saka yung body conformation ng kaibigan ay medyo talagang malaki yung balikat ng kaibigan. Mabalikat talaga isang manok kasi doon maggaling yung lakas isang manok po. At saka football shape sabi nila, puso ng saging po. At saka medyo mahaba yung thigh kaysa shank mga kaibigan. Yun talaga po. At saka maninipis mga kaibigan, pencil fit po. Yun ang pagpili isang broodcock. Lahat naman mga kaibigan, talagang alam nilang 45 yung natin para naman medyo balansi yung isang manok. Superb yung palo na isang manok mga kaibigan, balansi po. Kasi yan talaga magdala ng yung malakas yung mga pakpak. At saka yung mga kaibigan, depende lang yun kasi may iba gusto 50 degrees Sa akin 45 talaga, pero pag sweeter mga kaibigan, maganda yung 50 degrees kasi pagdating na medyo may edad na sila, tumataas yung mga manok na, yung mga balahibo sa buntot, medyo bumibigat yun. Yung 50 degrees mga kaibigan, mag 45 yun. Yun ang ng iba po sa akin. Gusto ko 45 na lang talaga mga kaibigan, para pagdating medyo may edad sila, malalay yung baka makunan yung protein, baka maging 40 degrees po. Yung iba, pinipili lang 50 degrees, pero maganda talaga mga kaibigan, 45 degrees po. Pero yung iba, kasi pagdating ng panahon na medyo may edad na yung manok, malalay na yung mga buntot nila mga kaibigan, hindi mag 45 yung 50 degrees mga kaibigan. Yun lang po, depende lang sa atin yun mga kaibigan. Pero kasi itong
commercial breeder ka mga kaibigan, sabi nila, boss, kung medyo maganda lang yung pormahan, wala namang estilo, wala namang superb na cutting, paano daw yun? Sa akin naman mga kaibigan, through selection o tinatawag nilang selective breeding po, ay makukuha mo yun kaibigan. Kahit example, napakaganda nung kumpormasyon ng isang manok, yung tayuan niya, yung buntot, napakaganda talaga, yung haba ng liig, kulay ng isang manok, yun ang ginagamit mo. Doon sa mga offspring nila mga kaibigan, doon ka magpili po. Imposible naman doon sa mga magka-offspring siya ng 8. So saan po, imposible naman doon mga kaibigan kung walang mga superb na cutting doon ang lumalabas. Yung magaling na manok, mayroon talaga mga kaibigan. Through selective breeding, yun ang kunin mo. Yun na naman ang ibalik mo doon sa kung anong bloodline yun mga kaibigan. Kaya yun lang sa akin mga kaibigan, sa akin lang yun. Pwede sundin, pwede hindi po. Kaya sa atin mga kaibigan, pag mag-breeding tayo, lalo na pag commercial breeder ka, yun talagang conformation, physical attributes talaga ng isang manok. At saka good conformation ng isang manok po. Lalo na sa akin mga kaibigan, ang pinaka-special ko po yung buntot mga kaibigan. Hindi siya buka, yung 45 talaga, lalo na pag stag siya mga kaibigan, ako napakaganda tingnan po. Tsaka kulay mga kaibigan, kasi yung mga Pilipino mahilig yun sa mga magandang kulay na medyo sa taparan pa lang, pormahan pa lang, naku, panalo na mga kaibigan. Yung talaga mga Pilipino gusto talaga ng mga magandang klase na manok, tsaka maganda tingnan po. Maliban sa katanggal ng stress, panalo pa sa pag pa lang mga kaibigan, tingin mo lang panalo na po. Kaya sa atin mga kaibigan, pag tayo naman mag-breed, medyo kung nakulangan ka ng height, itapat mo sa mga roundhead, kilso para medyo mataas naman yung manok natin mga kaibigan. So pag pinapili tayo mga kaibigan, yung magaling na manok at saka yung magandang pumahan, doon tayo sa magandang pumahan mga kaibigan. Saka na tayo magpili doon sa mga offspring nila, doon magpili ng magaling na manok po. Saka ibalik natin kung ano yung bloodline na ginagamit natin mga kaibigan. Yun lang sa akin yun mga kaibigan. So pag pwede naman sundin, pwede rin hindi po. Ito kasi yung pag-breed mga kaibigan, kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng pamaraan, kung saan tayo medyo hiyang po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.